Okay, ito pong mula ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At yung mga bago pa sa ating YouTube channel na hinanap ako sa Pilipinas, ako po ay wala dyan sa Pilipinas dahil ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait. Dito sa aming kumpanya na may din shooting range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant. Okay, at bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Francis Matiliano. Okay, ang sabi niya, saan nyo sir nakuha experience na maging gunsmith? Ayan, actually nasagot ko na ito sa live pero sasagutin kong muli ito para malinaw sa atin at baka gusto rin niyang ngarap na maging gunsmith dahil wala namang gunsmith school sa Pilipinas, eh pwede naman kayong maging gunsmith. Okay? So ayan, at bago natin sagutin yan ay bumabati muna ako na isang mapagpalang araw sa lahat, lalo tigit sa mga FW. Mag-ingat po tayo dahil taglamig na, ay usong-uso ang sipon at ubo, kaya tayo ay medyo hindi nakapaggawa ng video ng mga nakaraan ay dahil tayo ay inubo at sinipon. Ayan. At maraming salamat sa ating 37,700 plus na mga subscribers. Maraming salamat sa pag-share ng ating mga videos. At please, wag tayong mag-skip ng ads. Salamat sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga silent viewers, sapagkat tayo po ay isang charity vlogger na may pinapaaral na may tinutulungan na 6 na estudyante na anak ng mga single parent. Kaya nga pa, sasalamatan natin ang ating mga sponsor ang nagpapadala dito sa ating GCash number. Baka gusto rin ninyong magpadala ng pagmamahal para sa ating mga estudyante. Pasasalamatan natin si Alfredo Isidro or si Painan Las Piñas, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Dubil Platon ng Riyadh, Saudi Arabia. Happy vacation sa iyo. Ombet ng Kia Motors Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay, merong ayaw magpakilala, tawagin natin sa pangalang Adrian, at si Conrado Ilulailio at Junar Diaz. Okay, maraming salamat sa pagpapadala ninyo ng pagmamahal sa ating mga beneficiaries. Hindi naman po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Ang importante po tayo ay nakatulong sa mga bata na gusto ring makapagtapos ng pag-aaral. Ayan, at tungkol dito sa tanong ni Francis Matiliano, saan nyo nakuha experience na pagiging gunsmith? Okay, wala pong gunsmithing school sa Pilipinas, kaya ang maraming gusto maging gunsmith ay nahihirapang hindi alam kung paano maging gunsmith. Pero nung ako ay naging gunsmith sa sariling sikap, kaya nung nabasa ko yung kasaysayan ni Colt, kalimutan ko nitong gumawa ng revolver, ay si Samuel Colt, ay parang nakarelate ako dahil doon sa kanyang istorya. Nung bata pa siya ay mahilig na siyang tuklasin yung mga mekanismo dahil yung kanyang tatay ay may textile mills. So pinag-aaralan niya yung mga function ng mga textile mills, bakit gumagano, bakit gumaganyan, ganyan. So doon siya nag-umpisa, doon siya nagkameron ng interest na magkameron siya ng idea sa mga mekanismo dahil yung gawa nga ng textile mill. So nagka-interest siya sa baril. Parang nakarelate ako doon dahil yung tatay ko ay isang mekaniko. At bukod sa pagiging mekaniko, nagtayo din siya ng machine shop. So nung nagkameron na siya ng machine shop, nagagalit sa akin yung tatay ko dahil gumagawa ko ng mga baril-barilan. Umpisa ng mga baril-barilan ko yung nilalagyan ng mga pulbura, yung nabibili ng mga piston noon. Yan, gumagawa ko niyan. So dahil nga may mga baril na kami, may mga torno kami, pinapakailaman ko yung aming makinarya. At nung nalaman ng tatay ko na gumagawa ko ng mga baril na mga pumuputok, nagagalit sa akin, pinapagalitan ako. Dahil daw baka makadisgrasya. Pero hindi doon natigil yung aking kagustuhan na tungkol sa baril.
pag ako'y nakakakita ng mga matatanda na ang usapan ay mga baril, nakaano ako, yung nakikinig ako sa kanila. Doon ko nga napakinggan yung sabi niya, pare, sabi nung isa kong pare ng tatay ko, darating ang panahon na ang mga baril ay magiging plastic na. Inaisip ko yung pagdating ng mga polymer. So, mahilig talaga ako sa baril. At nung ako ay lumaki na, ay nahilig ako magkolekta ng nung ako ay mga nasa 20 years old na, nahilig ako na magkolekta ng mga ng mga paltik, yung mga local made. At yan ay binabaklas ko, pinapag-aralan ko hanggang sa may mga nagpapagawa na sa akin na patago ng mga paltik-paltik na ganyan. At nagkamiron ako ng mga ilan na paltik. Doon ko pinag-aralan. Una muna revolver. Yan. Hanggang sa, dahil nga may machine shop na kami noon, ay gumawa ako ng isang revolver. At yung revolver ay maganda yung revolver dahil sa machine shop ko nga ginawa Nag-aral muna ako sarili ko, pinag-aralan ko yung mga paltik na ganyan. So, mas pinaganda ko pa yung ginawa ko. Tatandaan ko yung Magnum 22. Dahil wala akong baril, nakakita ko ng baril ng Erga na bakal. Nakalimutan ko ng brand nun. So, pinutol ko yung ginawa kong Magnum 22. Dahil caliber 22 yun. Crossman yata yung baril na pinagkunan ko. Maganda dahil nakita ko micro groove. So, nung nabuo ko yun, ay maganda hanggang sa yung mga pulis, naging kaibigan ko na yung mga pulis. Sa akin na nagpapagawa ng mga baril nilang nasisira. Yung mga baril nilang nasisira, siyempre. Naging kaibigan ko na yung mga pulis na yan. At alam nila na nakakagawa na ako ng mga baril, nakakapag-repair na ako. Sariling sikap ko nga. Dahil pinag-aralan ko nga yung mga paltik na yan. Pinag-aralan ko na. Hanggang sa gandang-ganda sila dun sa aking ginawang baril. At naging kabarkada ko na sila. Paglalakad nila, dala-dala ko na rin yung aking baril na Magnum 22. At hindi nila napapagkamala na ako ang gumawa nun dahil sa machine shop ko nga ginawa Hanggang sa 1996, umuso na yung mga gun club. Ngayon, nung dumating na yung mga gun club na yun, isa ako sa founder ng aming gun club, yung shout out sa mga Mangyan Shooters Club ng Pinamalayan Oriental Mindoro. Isa ako sa nagtayo niyan. 8 lang yata kami nung umpisa niyan. Hanggang siyan ay naparehistro na sa PPSA. So, nung ako ay ando na, naging shooter na ako. At natatandaan ko, ang unang-una kong pistol ay 45 caliber na Federal. Dahil yun ang pinakang mura nun, Federal. So yan, nagkamiron na ako ng lisensyadong baril. First time kong baril na Federal. So sumali na ako sa mga kompetisyon. Yan, hanggang naging shooter na ako. Registered shooter na ako ng aming gun club. Hanggang sa ako na ang gumagawa ng mga malfunction, ng mga baril, yung mga member namin, ako na gumagawa. Hanggang sa yung iba, nakikita ko yung mga pinapagawa nila sa Maynila, yung kamukha nung galing sa kinabayang na napag-aralan ko na yung mga compensator na yan. So, gumagawa na rin ako niyan. Dahil nga sa may machine shop na ako. So, nakilala na akong gunsmith sa bayan namin. Pero wala akong license na gunsmith. Pero hindi ako nagbibinta ng hindi ako nagbibinta ng mga baril na ginagawa ko. Yung ginawa kong baril, pansarili ko lang. Yung naging gunsmith na ako sa amin, mga pulis, sundalo, mga member namin, ako nang gumagawa, yung mga malfunction nila. Dahil nga pinag-aralan ko na itong aking Federal, pinag-aralan ko ang 1911. Hanggang sa gumawa na rin ako ng sarili kong 1911, pero bago ko nagawa yan, ay umuso na yung mga high cap na pistol. Naglabasan na yung mga bull, naglabas ang arms core ng bull na receiver. So yung aking na single stock na Federal, kinatay ko. Ay gulat na gulat sa akin yung mga member namin, bakit kinatay mo yung baril mo?
At ginawa kong high cap. Bumili ako ng mga high cap na magazine. Kaya nagugulat yung mga range officer na dumadayo sa amin, federal na high cap yung aking baril. So ayan, doon na nagumpisa yung aking pagiging gunsmith hanggang sa nasan ako. Pero kulang pa yung kaalaman ko pagdating hanggang 1911 lang ako, at saka mga revolver, tsaka yung mga baril siyempre ng mga pulis. Hanggang sa may nag-recruit sa amin na shout out kay Engineer Bariga, Benedicto Bariga, malaki utang na loob ko dyan, na kailangan daw ng gunsmith sa Saudi Arabia. So, nung una tinanggihan ko, ay malaki pa noon ang $1,000. Sabi niya, operang ka ng $1,000. Sabi ko, sige, testingin ko 1 taon. Sabi ko, may machine shop ako eh. Ako na ang nagmamanage ng machine shop namin. Ako na ang pinakang manager doon. Ako na ang pinag-manage ng father ko dahil umidad na siya. So, iniwan ko sa pinsan ko yung machine shop namin. Sabi ko, na mag-manage niyan. Susubok ako mag-abroad Saudi. 3 taon ako doon. Doon ako naka-experience ng malaki. Dahil yung company namin doon, yung Aladap Company, ay nagkumukontrata ng mga sirang baril sa ministry. Hanggang sa ako na pinapadala sa mga sa mga istasyon nila pag may mga nasira doon. Marami na akong naging karanasan doon. Doon ako natutong gumawa ng stock. At yung boss ko, maraming libro doon ako natuto dahil ang daming libro ng gunsmithing. Kompleto yung aking boss ng sabi niya, Elmer, yan ang mga libro. Kaya pag may nasisirang baril, titingnan ko lang yung mga catalog. Andun na, kompleto na yung mga libro. Ang daming libro nun. Titingnan ko doon kung doon ako natuto sa pagbabasa ng mga libro na yon. At yung mga nasisira, may dumarating na walang parts. Hindi ko alam anong parts ang nawawala dito. Titingnan ko sa catalog hanggang sa titingnan ko yung parts na gagawin ko. Dahil umorder din ako doon ng milling machine at in-order ko doon na milling machine at saka lathe machine para yun ang aking umpisa ng pagiging gunsmith. Doon ako nahasa talaga sa Saudi Arabia. At lahat na ng baril hanggang sa yung mga 30 caliber, yung mga nasa helicopter na baril na mga machine gun, nabuksan ko na yan. Sa 3 taon ko doon, apakalaki ng natutunan ko doon sa Saudi Arabia. At nung ako umalis doon after 3 years, ay kumuha ako ng experience. Ay ayaw akong palisin ng amo ko, pero ayaw ko na talaga sa Saudi dahil napakahigpit doon. Nung year 2000 yun, kung hindi ako nagkakamali. Naging shooter naman ako nung 1996. From 1996, 4 na taon ako naging shooter, nag-abroad na ako sa Saudi nga. Nung umalis na ako sa Saudi, in-invite ako ng kapatid ko dito sa Kuwait nung 2020, nung 2004. Noong 2004 pagkagaling ko sa Saudi. 2003 umalis ako doon. Ilang taon na ako na malagi sa 6 months lang ako sa Pilipinas. Na ako. Bumisit ako dito sa Kuwait. Ngayon, sabi ko nung kapatid ko, dahil mahilig ako shooting, meron ba ditong shooting range? Sabi niya, may makikilala. Pumunta ako dito, shooting range. At yun, nakilala ko dito yung may-ari ng shooting range dati no, si General Ahmad Salim. Sumakabilang buhay na. Ay nung in-interview ako, sabi niya, mag-umpisa ka na ngayon, hired ka na ngayon din. Kararating ko lang, sabi ng kapatid ko, sir, kararating lang yan kahapon, sa isang araw na babalik. Yun, hindi na ako pinakawalan dito. Yun ang umpisa ng hindi muna ako dito gunsmith. Hindi muna ako nagpakilalang gunsmith dito. Hanggang sa ang trabaho ko dito ay firearms instructor. Ako ang unang firearms instructor dito. Ako nagbukas nitong dahil mga nagtuturo dito ay mga pulis. So ako naging firearms instructor dito. Wala pang practical shooting. Nag-open ako ng practical shooting. Nagtatag kami ng mga maraming. Yan ay mga Pilipino practical ng mga Pilipino
shooting club dito, naglabasan na, marami ng club hanggang sa ngayon. So yan ang aking istorya. At nung nalaman ng amo ko na ako ay gunsmith din, ayun, ginawa na rin akong firearms instructor and the same time gunsmith, dahil yung gunsmith namin minsan nagbabakasyon. At nung matanda na yun, umidad na rin yung aming firearms yung gunsmith, ako na ang naging chief chief gunsmith dito hanggang sa ngayon. At kumuha naman sila ng bagong ginawa nila akong consultant, isang gunsmith. Yung mga mahirap na baril lang pinapagawa sa akin. So ayan ang aking karanasan sa pagiging gunsmith, kung hinanap ninyo yung experience ko. So from pagkabata ko na, hindi ko na matandaan, so wala pa akong 15 years old siguro o 12 years old nung kami nagka-machine shop, ay hili ko na talagang maging Kaya kayo, kung gusto talaga ninyo maging gunsmith, pwede kayo maging gunsmith kung talagang may hilig kayo. Pero kung wala kayong hilig, hindi kayo magiging gunsmith. Kung wala kayong hilig sa baril. Okay, I shout out kay Chinchin Gutierrez, dahil ako nakarelate din ako kay Chinchin Gutierrez bilang isang lady mechanic na nagtrabaho sa shop na may machine shop. Ganun din kasi yung aming shop engine rebuilding kami. So pagiging mekaniko at saka machinist ang pinag-umpisahan ko talaga. Bukod pa pala dyan, nung nakatapos ako ng high school, ako pinag-aral ng tatay ko sa Piatti. Kaya ako naging machinist naman. Okay? Dahil ang balak nga nung tatay ko, ako ang pumalit sa kanya na humawak ng aming negosyo. Pinag-aral ako sa Piatti bilang isang machine shop technician ang tinapos ko. At saka yung architectural drafting. 2 course ang tinapos kong vocational, dahil mahilig rin akong siyempre mahilig ka rin, dapat marunong kang bumasa ng plano. So draftsman din ako at saka machinist ang tinapos ko. Yung pagiging mekaniko ko ay ang pinakang teacher ko yung tatay ko. Okay? Yun ang aking mentor sa pagiging mekaniko. Doon ako natuto ng pagmimekaniko. At yun ang aking experience kung bakit ako naging gunsmith. Hindi ako namasukan sa Pilipinas na pagiging gunsmith. Sa abroad agad ako nagtrabaho. Kaya napakalaking hamon sa akin yung pagtatrabaho ko sa abroad. Dahil mantakin mo, ang gagawin mo doon ay iba't ibang baril na mga pang-military. Kaya doon ko inaral yung mga function ng lahat ng mga baril. Kung gusto ninyong maging gunsmith, pag-aralan muna ninyo ang function ng mga baril. Pag-aralan nyo ang function ng bolt action, automatic, semi-automatic, bakit nagiging ganun yan. At bukod pa pareha dyan, ako ay nung ako may machine shop, pag may umorder sa akin ng baril na airgun, ang airgun pa nun yun, sinasalpak na ganon. Yun, gumagawa ko nun. Ang uso pa nun yung mga CO2 at saka yung mga CO2. Yan ang ginagawa kong mga airgun nun. Tanda ko nun, doon ako namimili ng baril sa sa Ongpin. Yan. Sa Crown. Doon ako namimili ng baril ng mga gamit sa paggagawa ng Yun ang ginawa ko dahil yun lang ang pwede kong ibenta. Legal pa noon yun, hindi naman hinuhuli. Pero yung mga firearms talaga, hindi ako nagbenta niyan. Pansarili lang yung ginawa ko. Napakarami na rin yung ginawa ko, mga pansarili lang, gaganda rin. Nung ako nag-abroad, binigay ko na doon sa pinsan ko, awang ko nasaan na. So ayan ang aking experience. Hanggang sa muli natin sana maging gunsmith din kayo. Thank you very much.